Mahal naming Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na muli binibigay mo sa amin upang magkaroon muli kami ng pagkakataon na makinig ng salita ng Diyos, mag-aral upang ang aming mga buhay Kristiyano ay lumago. Higit sa lahat, Panginoon, magamit niyo po kami para sa inyong kaluwalhatian. Kahit sa aming pagkatao, sa aming Christian life, kulang pa kami, marami pa po kaming kahinaan, kamalian. Subalit salamat sa dakilang biyaya ng Diyos. Lagi mo kaming tinuturuan upang mas maging tama, mas maging matuwid sa iyong paningin. Kaya Panginoon, salamat sa dakilang biyaya. Kaya sa araw na ito, bigyan niyo po kami ng inyong salita. Naniniwala po kami na pinubos niyo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Pinatawad niyo po kami at ang aming mga kasalanan ay inyong binayaran sa pamamagitan po ng kamatayan ng aming Panginoon. Kaya tinipon niyo po kami ngayon bilang inyong pamilya at sinasanay na mabuhay bilang iyong mga anak. Kaya Panginoon, kung may mga karumihan po kami, pakilinis niyo po kami upang ang inyong salita ay malaya ito magtuturo po sa amin. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po? So kung may Bible po kayo, pakibuksan po ninyo sa Hebreo. Okay. Hebreo chapter 10. Okay. So, sa Hebreo chapter 10 verse 19 hanggang 25. Okay? So, hindi po muna ako gagamit ng projector. Hebreo chapter 10 verse 19 hanggang 25. Okay? Nakita niyo na po? Okay, babasahin natin sabay-sabay mula verse 19 hanggang 25. Okay, basahin po natin, 3, 2, 1. Kaya, mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa sanktuaryo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na kanyang binuksan para sa atin ng isang bago at buhay na daan. Sa pamamagitan ng tabi, sa makatwid ay sa kanyang laman. At yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos, tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya, na ang mga puso ay minisikang malinis mula sa isang masamang lubihi at nahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa ng walang pag-alinlangan, sapagkat siya na nangako ay tapat, at ating isaalang-alang kung paano gigisingin ng isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ng loob ng isa't isa, lalo na kapag ang inyong nakikita napapalapit na ang araw. Okay, ito po ang salita ng Diyos. So, pag-aralan po natin kung ano ang itinuturo sa atin ng mga talata ito sa Hebreo chapter 10. Okay po? So, ang aklat ng Hebreo po ay isinulat po ito ni Pablo. Isinulat sa mga Hudyo ng unang siglo. Okay? Actually, bakit ba isinulat ito ni Pablo sa mga Hudyo ng unang siglo? Sabi ko doon, isinulat ito sa mga Hudyo na sa panahon nila na matindi yung pagdurusa, persecution sa mga Kristiyano na malapit ng sumuko sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Dahil iniisip nila sa matinding persecution na dinanas ng mga Kristiyano noong unang panahon dahil sa kahirapan at pagdurusa, yung sulat na ito ay sinasabi na sa mga Hudyo na Kristiyano na naisip nilang bumalik na sa pananampalatayang Hudyo. Okay? Pangalawa, naniniwala po na ang sulat ay isinulat ito sa mga Kristiyano noong unang panahon para kanino po? Ang sabi po doon sa history, isinulat po yung Hebreo bago bumagsak ang Jerusalem noong AD 70. Alam natin yung history noong AD 70,
nang dumating ang mga Romano sa Jerusalem, pinatay ang mga Hudyo, at sa panahon na yon dumanos din ang matitinding persecution yung mga naunang Kristiyano. Okay po? So, yung Book of Hebrews, meron pong tatlong mahalagang dahilan kung bakit po isinulat. Okay? Una po, binabanggit dito ang pagiging higit ni Kristo sa mga propeta, sa mga anghel at kay Moises. Pangalawa, ang pagiging higit ni Kristo sa pagkapari sa mga paring Levita. At pangatlo, ang pagiging higit ng sakripisyong inihandog ni Kristo sa santuaryong sa langit kaysa maraming hayop sa lupa na inihandog ni Kristo. Kaya mababasa doon po rito sa chapter 10, doon po sa verse 5, binanggit po, sabi dito, kaya pagdating ni Kristo, sa sanlibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Tama po? Alam niyo po, yung Hebreo o Book of Hebrews, mayroon po siyang kaugnayan sa Old Testament. Especially sa Leviticus at saka sa Exodus. Okay. Pag binasa niyo po dito, binabanggit yung tabernacle, yung sanctuary, yung pag-aalay ng dugo, ng mga hayop, ng mga tupa, hanggang sa sinasabi yung pag-aalay ng dugo ni Kristo na binanggit po dito sa verse 19. Okay? Kaya, sabi ko dito sa verse 14, mababasa po natin, chapter 10, verse 14, for by one offering, He has perfected forever those who are being sanctified. Yung verse 14, ang maganda yung binanggit sa English. Sabi, for by one offering, tama po, He has perfected forever. Ibig sabihin, yung mga hayop sa lumang tipan na inihahain o dinadala yung kanilang dugo sa tabernacle ay hindi nakapagpalinis ng kanilang mga budhi. Okay? Pero ito ay isang batas na sinusunod para sa kanilang physical na laws. Kaya pag binasa po ninyo sa lumang tipan, binanggit po dito sa verse 1, sabi po, yamak ang kautusan ay alino lamang ng mabubuting bagay na darating at hindi tunay na larawan sa mga bagay na ito. Kailanman hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan din ng gayong mga alay na laging inihahandog taon-taon. So sa lumang tipan, mapapansin po natin paulit-ulit yung sacrifice and offering sa sin. Tama po? Bakit po? It is the shadow. Ibig sabihin, darating yung panahon, sa lumang tipan, ang nagpo-provide ng hayop, yung tao, kailangan may priest na gumagawa nito sa tabernacle. Dahil yung priest lang ang pumapasok para mag-alay ng mga sacrifice offering sa kasalanan ng tao. Subalit ito ay larawan na gagawin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi rito, hindi ito nakapagpalinis ng kanilang budhi. Dahil sinusunod nila yung mga batas paglilinis sa kanilang sariling katawan. Kaya yung mga tao sa lumang tipan sa mga Israel, pag pumapasok sila sa tabernacle, kailangan nila maglinis ng katawan. Kailangan nila magdala ng blood. Tama po? Kaya sabi ko dito sa verse 19, kaya nga mga kapatid, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa sanctuaryo. Okay? Kaya yung topic po natin ngayon ay tayo ay lumapit sa Diyos na may malinis na puso at tapat. Okay po? Pag binasa niyo po yung chapter 10, okay? Dito po sa verse 16, sabi po, ito ang tipan na aking gagawin sa kanila pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko iyon sa kanilang pag-iisip. Sa verse 17, sinabi po at sinabi niya, ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko naaalalahanin pa. Kung saan ay kapatawaran ng mga ito ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. So sabi po dito,
Sa verse 17, ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Okay. Kaya binanggit sa verse 18, binabanggit po dito na kung saan may kapatawaran ng mga ito, wala nang pag-aalay. Alam natin yung pinakamalaking hadlang sa tao, yung paglapit sa Diyos ay sin. Tama po? Sa pagitan ng tao at ng Diyos, nasa gitna yung kasalanan. Tama po? Kaya ang tao ay hindi nakakalapit sa Diyos. Actually, sa John chapter 9, verse 31, binanggit na ang makasalanan ay hindi dinirinig ng Diyos. This is the unsaved people o yung mga taong hindi ligtas. Kaya mapapansin po ninyo, bago dumating sa verse 19, binanggit yung remission of sin. Binanggit yung forgiveness of sin. Tama po? Kasi sa lumang tipan, hindi nakakapasok ang mga marurumi doon sa tabernacle. Actually, yung tabernacle ay sumasalamin kay Jesus Christ in the Old Testament. Doon sila pumupunta para maglinis ng kanilang mga kasalanan. Ngayon, si Jesus Christ, sabi po niya doon, tinatawag niya yung mga makasalanan na lumapit sa Kanya. Kaya sabi po doon sa Bible, sabi po dito sa verse 18, kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Actually, maging sa verse 14, binabanggit na yung perfect redemption at perfectong pagbabayad at pagtubos ay nagdala sa atin ng perfect sanctification. We are sanctified through the blood of Jesus. Diba? Kaya yung, diba, minsan nalilito sila. Paano kung nagkasala ako bukas, mapupunta ba ako sa impyerno? Actually, sabi dito, sa verse 14, binanggit dito yung sinasabi na perfectong pagtubos at pagpapatawad. Tama po? Ang ibig sabihin ng perfectong pagtubos at pagpapatawad, even our future sins is totally forgiven by the blood of Jesus. Ano po? Pero siyempre, may mga Kristiyano minsan nagkakamali. Tama po? Of course, sinabi ni Pablo sa Romans chapter 7, this is my struggle. Although I am saved, pero still, yung sinful nature ay nandito pa rin sa akin. Tama po? But of course, sabi ng Bible, the wages of sin is death. The wages of my sin is already fulfilled on the cross. Tama po? Kaya sabi dito ni Pablo, sabi niya, sa verse 18, kung saan may kapatawaran ng mga ito, wala nang pag-aalay. Ibig sabihin, si Kristo, ang ating Panginoon, hindi na siya muling bababa para mamatay sa cross upang ang kasalanan ay muling bayaran at tubusin. This is once and for all. Tama po? Kaya yung salvation ay one time lang. Kapanganakan, one time lang. Tama po? Araw-araw ba pinapanganak yung tao? Once lang nangyari yung salvation. Nung naunawaan natin yung forgiveness of sin, naunawaan natin yung pagtubos, pagbabayad ni Kristo, tayo sumampalataya, ipinanganak tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pero sinabi dito, sa verse 19, kaya mga kapatid, okay, yamang mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa sanktuaryo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Actually, pag binasa niyo po sa English version, dito sa verse 19, ginamit yung salitang therefore. Parang ito na yung conclusion. Therefore, ito na yung conclusion ni Pablo from verse 1 to verse 18. Without remission of sin, hindi ka pwedeng makapasok sa presensya ng Diyos. Hindi ka pwedeng makapasok sa tabernacle kung ikaw ay hindi nilinis ng dugo ng ating Panginoon. Hindi po? Kaya sabi po dito, kaya nga mga kapatid, mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa sanktuaryo, binanggit po dito, sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Actually, yung sumulat nito ay binibigyan niya ng diin kung ano yung resulta at impact ng kamatayan ni Kristo doon sa cross. Yung sumulat ng Hebreo. Binabanggit niya dito kung ano yung resulta
ng kamatayan at pagdanak ng dugo ni Kristo doon sa cross para sa atin ngayon. Kaya binanggit yung we have confidence. Tama po? Hindi tayo nag-aalinlangan na ako ay talagang naligtas, ako ay pinatawad, ako ay tinubos. So, every time na tayo ay lumalapit sa Diyos, tayo ay lumalapit dahil alam natin marami pa tayong kulang. Tama po? Kaya meron dalawang klase ng repentance sa Biblia, hindi ba? Repentance as a sinner at saka repentance as a son. Ano po? Kaya binanggit yung salitang discipline. Sapagkat tayo minsan, bilang mga anak ng Diyos, meron tayong minsan na nagagawa na hindi gusto ng Diyos. Ano po? Pero sinabi dito, we have the confidence. Sabi diyan, yamang meron tayong pagtitiwala. Okay? Nagtitiwala tayo kay Kristo. Kaya sabi ko doon sa Hebreo chapter 4, verse 16, kaya lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Sabi po, lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. Saan po yun? Sa Panginoon, sa presensya ng. Kung nag-pray kayo, lumalapit kayo sa trono ng biyaya. Kung nananalangin tayo, lumalapit tayo sa presensya ng Diyos. Kaya, hindi ba, ang mga born-again believer, hindi nila kailangan yung mga images. Tama po? Dahil kahit saan tayo naroon ang presensya ng Diyos. Pag tayo nanalangin, lumapit ang ating puso, dumadaing sa Panginoon, tayo ay naririnig ng Diyos. Kung tayo ay nasasaktan, naaapi, kung tayo ay dumaraan sa matitinding trials, persecution, pag tayo pumipikit dumadalangin sa Diyos, ang Diyos ay naririnig tayo. Tutulungan tayo ng Diyos. Walang hadlang sa atin. Sapagkat sabi ng Biblia, si Kristo ay naging tagapamagitan para sa atin. Lahat ba ng tao nakakalapit kay Kristo sa Diyos? Hindi po. Pag binasa niyo po yung chapter 10, binanggit muna yung salitang remission of sin, binanggit muna yung sinabi rito sa verse 17 na ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. It means, yung kasalanan natin sa isipan at sa mata ng Diyos, it is totally already gone. Di ba? Finished. Sinabi niya, it is finished. Kaya sabi niya dito, meron tayong pagtitiwala. Kaya sabi niya, pagtitiwala na tayo ay makakadaing, makakalapit sa Diyos. Yun po yung pinakamagandang promise dito. Of course, kung tayo ay marumi, dapat tayo magpalinis. Dapat natin sabihin, Panginoon, kung marumi ang aking puso at isip sa ngayon, linisin mo ako upang ako ay makalapit sa iyo. Tama po. In the Old Testament, ang mga marurumi ay hindi nakakapasok sa tabernacle. Only the priest ang gumagawa nun. Tama po. Pero ang priest, bago pumasok sa loob ng tabernacle, kailangan muna din niyang mag-alay ng hayop na malinis para sa kanyang sarili. Tama po? Kaya ang ating Panginoon, nang siya'y pumasok sa tabernacle na hindi ginawa ng tao, tabernacle na hindi itinayo dito sa lupa, hindi niya dala yung dugo ng hayop. Ang dala ni Jesus ay ang kanyang sariling dugo. Ibig sabihin, yung kanyang kamatayan, yung kanyang buhay ay ibinigay niya para sa mga makasalanan. Kaya doon po sa Ephesians chapter 3, sabi po verse 12, na sa Kanya ay makakalapit tayo sa Diyos, sa Kanya, na may lakas ng loob at pagtitiwala sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Okay? Sa Kanya, kay Jesus, sabi, sa Kanya makakalapit tayo sa Diyos na may lakas ng loob at pagtitiwala sa pamamagitan ng pananampalataya. Meron tayong lakas ng loob. Alam niyo po, kapag tayo minsan ay mayroong kahirapan at pagdurusa, may problema, ang sabi po ng Biblia, makakalapit tayo sa Diyos. Ano po? Kaya ako, yan lagi yung takbuhan ko, makalapit sa Diyos. Sa mahirap na sitwasyon, kung mabigat, sasabihin mo sa Panginoon, hintayin ko Panginoon ang tulong mo hanggang malagpasan ito. Ano po? Dahil alam natin, sabi ng Biblia, binuksan yung tabing, binuksan yung
presensya ng Diyos na tayo ay makakalapit directly sa Diyos. Unlike sa Old Testament, ang mga Gentiles, Gentile, hindi sila nakakalapit sa Diyos. Dadaan sila sa priest. Tama po? Kaya sabi po, sa Hebreo chapter 7, verse 25, dahil dito, siya ay may kakayang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Kristo. Sabi po doon sa Hebreo chapter 7, verse 25, may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ni Kristo. Ano po? Sa Hebreo chapter 7, verse 25. At sabi po rito, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Si Kristo. No? Kaya sabi yan, meron siyang kakayang iligtas ang mga lumalapit sa Kanya, sa Diyos. Kaya si Kristo ay sa Old Testament, may mga priest, tama po, na sila yung mga namamagitan para sa Israelita. Subalit ngayon, si Kristo ay namamagitan para sa atin. Tama po? Para sa lahat ng mga makasalanan. Kaya doon sa Hebreo, chapter 9, verse 7, sabi niya, subalit sa ikalawa ay nag-iisang pumasok ang pinakapunong pari, minsan sa isang taon, na may dalang dugo bilang handog niya para sa kanyang sarili, at sa mga makasalanang nagawa ng di sinasadya ng taong bayan. Sa pamamagitan ito, itinuturo ng Espiritu Santo na hindi pa naiyagang daan patungo sa sanktuaryo habang nakatayo pa ang unang tabernakulo. Alam natin ang unang tabernacle itinayo ni Moises dito sa lupa. Tama po? At sinabi ng Diyos sa kanya sa Exodus, tiyakin mo na ang lahat ng mga sinabi ko sa iyo ay iyon ang iyong gagawin. Kasi yung detail ng tabernacle, yung detalyadong pagbibigay ng Diyos kay Moises ay detalyadong explanation ng kaligtasan natin. Tama po? Kaya sa lumang tipan, ang mga tao pumupunta sa tabernacle, lumalapit sa tabernacle para sila ay magdala ng sacrifice and offering sa kanilang sin. Tama po? Sa lumang tipan, itinayo yung tabernacle at yung tabernacle ay sumasalamin sa representante ng Diyos. Sa tabernacle, bumababa ang presensya ng Diyos at doon ang mga tao pumupunta. Kaya sa pamamagitan ng tabernakulo at ng priest, ang tao ay nakakakonekta sa Diyos. Okay. Kaya yung tabernacle, doon nagdadala ng malinis na hayop, doon nagdadala ng blood, nagwiwisik, doon po sa tinatawag na most of holy of holies. Doon, winimisikan niya ng priest ng 7 times para doon sa kaba ng tipan, winimisikan ng 7 times. Okay? Tandaan ng paglilinis. Okay? Kaya sa lumang tipan, yung pagwiwisik sa dugo ng hayop ay larawan sa pagwiwisik ng dugo ni Kristo sa atin. Tama po? So dito, sinasabi ko dito, ngayon dahil tayo ay nilinis, pinatawad, ang sabi ko dito, malaya tayo, mayroon tayong pagtitiwala na pumasok sa sanktuaryo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tama po? Sa verse 19, okay? Kaya tayo, hindi natin kailangan ngayon yung tabernacle sa lupang itinayo ni Moises. Hindi natin kailangan yung mga priests in the Old Testament. Tama po? Si Kristo ay siyang naging ating tagapamagitan. Tama po? Kaya kung tayo ay lumalapit kay Kristo, lumalapit tayo sa Diyos. Kung tayo ay lumalapit sa Kanya, dumadaing sa Kanya, dumadaing tayo sa Diyos. Kaya sabi ng Biblia, kung si Kristo ay sinabi sa kanyang bibig, pinatawad na ang iyong mga kasalanan, yun din ang bibig ng Diyos, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Kaya yung mga believers, no, yung mga ligtas na Kristiyano, pagkatapos ng salvation, tayo ay nakakalapit directly sa Diyos. Yun yung privilege. Kaya sabi po doon sa Romans chapter 5, verse 2, sabi po, sa pamamagitan niyan, nakakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Sa pamamagitan niyan,
nakakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan. Nakakalapit. Tama po? Pag binasa niyo po sa Exodus, sa mga Israelita, pinagawa na ng Diyos lumapit sa bundok ng Sinai. Hanggang dyan lang kayo, kapag ito ay banal. Tama po? Kaya yung mga maruming bagay in the Old Testament, hindi sila nakakapasok doon sa tabernacle. Only the priest. Tama po? Kaya sabi sa Ephesians chapter 2 verse 18, sapagkat sa pamamagitan niya, kapwa tayo nakakalapit sa isang espiritu patungo sa Ama. Sa pamamagitan niya ni Kristo, kapwa tayong makakalapit sa isang espiritu. Nakakalapit tayo sa Diyos. Kayo ba? Lumalapit pa kayo sa Diyos? Dapat every day, every morning. Tama po? Paggising ng ating mata, dapat tayong lumapit sa Panginoon. Manalangin. Tama po? Kasi, sabi diyan, malaya tayong nakakalapit sa Diyos. Malaya. Kaya yung sinasabi ito ng Hebrew sa mga Kristiyano. Hindi po sa mga sinner, sa mga Kristiyano, sa mga ligtas na tao. Makakalapit ka sa Diyos. Bakit po? Sapagat ang sabi ron, ikaw ay nilinis na, pinabanal, sinantified ng dugo ni Kristo, kaya makakalapit ka sa Diyos. In the Old Testament, lahat ng bagay na dinadala sa templo ay nililinis ng dugo. Hindi pwedeng hindi. Ibig sabihin, sinasanctified, nililinis bago sila italaga sa templo. Tayo rin ay nilinis ng dugo ni Kristo, kaya naging templo tayo ng Diyos. Kaya sinabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16, tayo ay naging templo ng banal na Espiritu. Kaya ang templong ito ay pinabanal muna. Tama po? Kaya tayo, dati yung katawan natin, ginamit natin ng maraming beses sa kasalanan, subalit nung naunawaan natin na si Kristo ay namatay para sa atin, at nilinis tayo ng dugo, pinabanal tayo, tinatawad, nang tayo ay sumampalataya, ang sabi tayo ay pinabanal ng Diyos. Kaya sinabi dito sa verse 10, binanggit po sa chapter 10, sabi po dito sa Hebrews chapter 10, verse 10, at sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo ay ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan, magpakailanman. Take note, tignan natin yung binanggit mong salita. Tayo ay ginawang banal. Hindi po ito katulad ng mga relihiyoso na iniisip nila na sila ay banal kahit sila ay gumagawa ng mga bagay na may kinalaman sa kabanalan. Magsisima ako para maging banal ako, ay gagawa ako ng tama para maging banal ako, ay hindi po yun ang binanggit dito. Ginawa tayong banal sa pamamagitan ng katawan ni Kristo. Ibig sabihin, yung salitang ginawa, hindi ka naging banal dahil sa gawa mo. Ginawa kang banal dahil kay Kristo. Tama po? Kaya, ibig sabihin na tayo ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan. Pero, magpakailanman. Tama po? Yan po yung ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya tayo, bilang mga ligtas na Kristiyano, ayaw na ng Diyos na tayo ay babalik sa dati nating pamumuhay. Hindi ba? Kasi nilinis ka na ng dugo ni Kristo. Ginawa ka ng banal. Sikapin mong mabuhay ng banal at matuwid. Sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 15, binanggit, maging banal kayo sapagat ang Ama niyo sa langit ay banal. Mabuhay kayong tama. Paano kung ako'y nagkamali? Bumalik ka ulit sa dati mong identity. Ano po? Dahil ang Diyos, sabi doon sa 1 John chapter 2 verse 1, kung tayo ay nagkamali, ang Diyos ay namamagitan lagi sa atin. Si Kristo ang ating nagpapamagitan. Kaya pagka nagkakamali yung mga brothers and sisters, huwag nating i-condemn. Huwag nating sisisihin. Bakit po? Sapagkat sabi ng Panginoon, kung nagkamali, bumalik, ang sabi sa 1 John chapter 2, mga munti kong anak, ang mga bagay na din sinulat ko sa inyo, upang huwag kayong magkasala. Ngunit ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama. Tutulungan sila dapat makapanambalik sa Panginoon, sapagkat si Kristo, ang ating Panginoon, ay namamagitan din sa kanila. Ay, iniisip ng iba, nagkasala ako, pupunta ako sa impyerno. Hindi.
Sabi ng Bible, si Kristo ang nagpapatotoo, nagte-testify na ikaw ay anak ng Diyos. Yung dugo ni Kristo ay naging daan upang tayo magkaroon ng katiyakan. Sabi nga ron, perfecto, minsan lang, pero pangwalang hanggan. Of course, yung grace, yung biyaya, kaligtasan, yung katiyakan ay hindi license para gamitin upang magkasala. Tama po? Ay, total naman, ligtas na ako, tiyak, kahit magkasala ako, okay lang. Hindi po yun ang reason. Kaya tayo iniligtas, tinubos, tiniyak, binigyan tayo ng perfectong kaligtasan para tayo mag-isip na hindi na ako dapat bumalik dito. Tama po? Dapat kong gantihan yung kaputihan ng Diyos. Okay? Kaya doon sa verse 20, sabi po, Hebreo chapter 10, verse 20, balikan po natin yung talata. Sabi po dito sa verse 20, na kanyang binuksan para sa atin ng isang bago at buhay na daan sa pamamagitan ng tabing sa makatwid ay sa kanyang laman. Okay. Actually, binanggit dito na yung bago. Sabi rito, binuksan para sa atin ng isang bago. It is the new covenant. Bago, daan. Yung old covenant, hindi tayo nakapasok. Hindi tayo makatanggap ng biyaya. But the new covenant through Christ, nakatanggap tayo ng biyaya. Kaya sabi diyan, yung bagong binabanggit dito ay sumasalamin sa katawan ni Kristo. Kaya binanggit po dito, ang sabi, na kanyang binuksan para sa atin ang isang bago at buhay daan sa pamamagitan ng tabing sa makatwid ay ang kanyang laman. Ibig sabihin, this is the body of Christ na namatay doon sa cross. Ano po? Sa Old Testament, yung first law, first covenant, yung covenant ng Diyos sa Israelite, pag kayo ay nagkasala, magdala kayo ng malinis na hayop. Walang kapintasan. Ito yung katangian. Dadalhin niyo ito bilang tinatawag na sin offering once a year. Ito yung first covenant at old covenant ng Diyos na sumasalamin at shadow ni Jesus Christ. Ano po? Subalit nang dumating si Kristo, yung lumang covenant, yung lumang pag-aalay ay tapos na. Yung ginawa ng ating Panginoon, ang sabi diyan, sa pamamagitan ng kanyang katawan, once and for all, nang namatay si Kristo, ang ating Panginoon sa cross, sapat na po iyon para tayo magkaroon ng katiyakan. Hindi na katulad sa lumang tipan, paulit-ulit. Tama po? Kaya ang sabi po dito, binuksan yung bagong daan sa makatwid ay ang kanyang laman. Binuksan ng ating Panginoon. Kaya sinabi doon sa John chapter 10, verse 7, kaya muling sinabi sa kanya na Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. So sa ating panahon, sabi po, si Kristo ang pintuan ng mga tupa. Tama po? Si Kristo. Ang ibig sabihin, pumapasok tayo sa pastulan, pumapasok tayo sa pangangalaga ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yung tupa ay tayo. Tama po? Tayo yung tupa. Pero dati hindi tayo tupa, di ba? Ano po kayo dati? Wolf. Dati tayong wolf. Kambing, di ba? Kasi yung kambing tsaka wolf, di ba? Ang hirap mapaamo niyan. Tama po? Pero nang naborn again tayo, naunawaan natin yung pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos sa atin, pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan, naging mababa yung ating puso at masunurin sa Diyos. Kaya yung tupa, yung katangian niya ay humble and meek. Hindi siya umiimik. Kahit pinadala sa kataya, hindi siya umiimik. Tama po? Siguro kayo pag binatukan, iimik kayo. Hindi ba? Pero yung katangian ng tupa ay sumasalamin sa buhay ng mga Kristiyano. Meek, tama po? Pag lumago na po kayo sa buhay Kristiyano, hindi na kayo ganon kalaki yung response pag tayo ay nasasaktan ng ibang tao. Minsan yung salita nakakasakit, tama po? Nasasaktan ba kayo sa salita? Minsan nasusugatan yung damdamin o emosyon natin sa salita. Tama po? Kasi sabi nga, mabuti pang sinapak mo na lang ako, huwag mo na lang ako sinabihan ng masakit na salita. Di ba?
Kasi yung emotion, pag nasugatan, matagal mag-heal. Not unless kung ikaw ay matured spiritually. But of course, mag-struggle ka pa bago mo ma-release. Sige na nga, pinapatawad ko na yun. Sometimes, kahit sinasabi mo pinapatawad mo na siya, minsan nagmumulto pa rin sa'yo, di ba? Ano ba yan? Ito. Kaya tayo, tutulungan tayo ng Diyos, magkaroon ng peace of mind. Hayaan mo na yun, anak, sapagkat ikaw din pinatawad din kita. So, unti-unti, nare-release tayo, lumuluwag yung pakiramdam, gumagaan yung isip at puso, nagiging masaya muli sa salita ng Diyos. Kasi lahat ng tao na lumapit sa church, lumapit sa Panginoon ay sugatan. They are wounded, di ba? Dahil sa maraming sakit, experience sa mundong ito, they were wounded, di ba? Sakit ng dinadanas nila sa maraming experience sa mundong ito. Sometimes, maging mga pastor din minsan, wounded din di ba? So, kaya, sabi rito, nakakalapit tayo sa Diyos sa panahon na yan. Tumatakbo tayo sa Diyos, Panginoon. Tulungan mo. Kaya sabi diyan sa verse 9, John chapter 10, ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maligtas, papasok at lalabas makakatagpo ng pastulan. Sabi ni Jesus, siya ang pintuan. Siya rin yung nagdadala sa atin sa pastulan. Tama po? Kaya kung tayo sumusunod sa salita ng Diyos, alam nyo, natatagpuan natin yung masayang puso. Masayang puso kahit mahirap ang buhay Kristiyano. Actually, mahirap ang buhay Kristiyano. Sinabi doon sa bago tayo makapasok sa langit, daraan muna tayo sa maraming pagdurusa. Pero ang pangako ng Diyos, sa panahon ng pagdurusa, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Pagagalingin niya tayo sa ating sugat na nararanasan. Hindi ba? Actually, mahalaga talaga yung salita ng Diyos sa mga pusong nasusugatan. Sometimes meron tayong experience in emotional, sa family, sa kaibigan, sometimes sa brothers and sisters, di ba? Kung hindi maingat magsabi, minsan, ay yun ang mahirap minsan, tama po? Kaya nga, binabanggit ng Biblia na dapat ang mga Kristiyano ang ginagamit na lengguwahe ay nakakatulong. Kaya minsan, hindi ba, ang sinasabi ko, pag may mga mistakes, hindi kinakausap para itrag, mali ka, hindi. Sabihin mo sa kanya, kailangan mo mag-change ng direction kasi baka mahirapan ka dyan. Magiging mga kabataan, di ba? Mahina pa yung kanilang pananampalataya. Kailangan talaga nila ng guidance lagi. Kaya kailangan nila yung ganon. Pati yung salita. Salita ng Diyos, kailangan natin. Hindi naman pagkaligtas natin, wala na tayong may experience Marami pa. Di ba? Si Paul nga, binubugbog di ba? Pero nanatili siya sa Panginoon. Kaya sa Mateo chapter 27, verse 50 and 51, sinabi po doon, at muling sumigaw si Jesus na malakas, natilig at nalagot ang kanyang hininga. Nang sandaling yon, ang tabing ng templo ay napulit sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba, nahinig ang lupa, nabiyak ang mga bato. Nang namatay ang ating Panginoon, binuksan yung bagong tabing para sa atin. This is the veil. Yung veil in the Old Testament, this is the body of Christ. Kasi sa holies of holies and most of holies, merong veil na pagitan, yung harang. Ang nakakapasok lang sa loob ng most of holies ay yung mga priest, yung mga nagpe-perform para gawin yung pag-aalay para sa kasalanan ng mga Israelita. Kaya yung veil ang umaharang. Subalit, nang namatay ang ating Panginoon, hindi na kailangan yung priest. Tayo ay itinuturing na priest bilang mga ligtas na Kristiyano. Kaya tayo, nakakalapit tayo directly sa Panginoon dahil inalis ng Panginoon yung harang, yung tabi. Okay? Ibig sabihin, kung tayo minsan ay nagiging marumi, nakakalapit tayo sa Diyos. Okay? So, para tayo magkaroon ng access sa presensya ng Diyos, sa tabernacle, para tayo makalapit sa Diyos, kailangan natin yung katawan ni Kristo na nabayubay doon sa cross. Kailangan natin yung dugo ni Kristo. Tama po? Kasi sabi doon, kung walang paglilinis at pagdanap ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. In Hebrews chapter 9, verse 22. Tama po? Without remission of sin. So, walang pagpapatawad. Tama po? Walang paglilinis, walang
tinatawag na forgiveness. Kaya makakalapit tayo sapagkat dumaan tayo dito. Sa 1 Peter chapter 1 verse 18, binanggit ko, nalalaman ninyo, kayo tinubos mula sa inyong walang kabulang parang ng pamumuhay, na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto. Sa verse 19 binanggit po. Basahin po natin sa verse 19, 1 Peter chapter 1 verse 19. Tayo ay tinubos. Sabi rito, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Kaya sa lumang tipan, yung mga hayop, walang kapintasan at walang dungis. Tama po? So, ito po ay larawan ni Kristo, ng ating Panginoon. Kaya nga, hindi pwedeng magdala yung mga Israelita ng may sakit. Yung hayop, pag may sakit, sabi ng Bible, sinumbatan ng Diyos sa mga Israelita, bakit pag nagdadala kayo ng mga alay sa mga governor, sa mga presidente, sa mga matatabang hayop at magagandang hayop, binibigay ninyo? Pero bakit pagdating sa akin, ang ibinibigay ninyo ay mga pilay, may mga sakit? Di ba? Kaya dito, sabi po, tayo ay tinubos ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng korderong walang kapintasan. So, balit yung pagtubos na ito, dapat nating maintindihan na binanggit sa 1 Peter chapter 3 verse 18. Sabi po, sapagkat si Kristo ay minsan nagdusa dahil sa mga kasalanan. Ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid upang kayo madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Sabi po, si Kristo man ay minsan nagdusa dahil sa aking mga kasalanan. Dinagdagan ko lang po. Dahil sa aking kasalanan. Dahil din sa kasalanan nyo? Ha? Dahil din sa kasalanan nyo? Yes. Sabi, nagdusa siya dahil sa atin, dahil sa iyo. Kaya sabi diyan, ang isang matuwid dahil sa mga hindi matuwid. Kaya ako sa church, bakit tayo nandito sa church? Sabi po ng Bible, itinagdag tayo sa iglesia in Acts chapter 2. Tama po? So, yung iglesia, sabi sa Bible, sa Acts chapter 20 verse 28, yung iglesia, yung church, ito ay tinubos o pinili ng dugo ni Kristo. Gaano tayo kahalaga sa Panginoon? Hindi ba? Gaano ka ba kahalaga sa Diyos? Pag hindi ka mahalaga sa tingin ng iba, mahalaga ka sa Diyos. Pero sa church, hindi ba? Sa church, alam niyo po sa church, huwag po kayong aalis kung kayo dito minsan meron tayong yun, hindi kayo naiintindihan, pwede kayo magtanong sa pastor. Tama po, pastor, paano ba ito, ganun ganito? Kasi mas mahalaga yung kaluluwa. Tama po? Mas mahalaga. Mas mahalaga kayo sa Panginoon. Di ba? Kaya nga tayo napunta sa church, mahalaga tayo. You are the precious in God's eye. Di ba? Pero, minsan, katotohanan talaga na yung problema natin sa church, minsan, hindi lang naman sa member, o minsan sa mga leader. Tama po? Minsan sa pastor din. Tama po? Yung pastor, pagka ang pastor ay mayroong kinikilingan, pag ang pastor ay mayroong pinapaboran, tapos yung ibang sister or brother ay hindi nabibigyan ng chance, hindi maganda sa tingin ng mga brothers and sisters. Tama po? Natural, minsan may mga tao na malapit sa pastor. Normal yon. Pero ang pastor hindi dapat kumikiling sa loob ng church. Lahat dapat kayo ay mahalaga. Importante kayo. Tama po? Kasi yung pastor ay binigay ng Diyos para tayo maturuan, maging maayos. Na kung ang pastor ay magiging kiling, papaling, ay hindi po maganda sa paningin ng Diyos. Sa paningin ng Diyos, hindi maganda. Tama po? Kaya napakalaki ng tungkulin ng isang tagapagturo. Makita dapat nila na ikaw ay naging pantay sa pagtrato, pag-ibig, pagpapaalala, pagpapayo. Kasi ang mga tao, naghahanap sila ng tama. O naghahanap sila ng
maayos na church. Tama po? Nagaya, di sila ng maayos na pastor. Although hindi po ako perfectong pastor. Pero mas gusto ko maging maayos sa harap ng mga tao. Bakit po? Kasi tinitignan ka nila di ba? Kailangan mong gawin yan kasi tinitignan. Kaya sabi ko dito, si Kristo ay nagdusa para sa atin. Minsan, magdudusa rin tayo para sa iba. Tama po? Kailangan natin tanggapin yun. Kaya sabi ko dito, sa 1 John chapter 1, verse 7, ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Kristo na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Sabi po dito, ang dugo ni Kristo ang siyang lumilinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Are you washed in the blood? Po, are you washed in the blood? Alam niyo, napakaganda ng lyrics na yan, nakanta na yan, hindi ba? Hinugasan na ako ng dugo ni Kristo. Tama po. Kaya kung tayo ay naliligtas, nakakalapit tayo sa biyaya ng Diyos. Tama. Kung tayo tumanggap ng biyaya, manatili tayo sa pakikinig, pag-aaral ng Biblia. Alam nyo, ano ba yung church na nananatili? Yung church na nananatili sa Panginoon, yung church na nananatili sa pagtuturo ng tamang ebanghelyo. Tama po. Yung tamang ebanghelyo ay tamang pananatili sa iglesia na itinayo ng ating Panginoon. Kaya sabi diyan, sa Revelation chapter 1 verse 5, at mula kay Kristo na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay, at ang pinuno ng mga hari sa lupa, doon sa umibig sa atin, nagpalaya sa atin mula sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo. Revelation chapter 1 verse 5. So sabi po diyan, mula kay Jesucristo, na siyang saksing tapat, ang panganay mula sa mga patay. Bakit po panganay? Siya ang unang bumangon mula sa mga patay. At ang sabi po rito, at ang pinuno ng mga hari sa lupa, doon sa umibig sa atin, at sa nagpalaya sa atin, mula sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pinalaya na ho ba kayo? Malaya na ho kayo? Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Tama po? That's a good news. Dati, prisoner tayo ng sin. Tama po? Parang kahit gusto kong bumait, hindi ko magawa. Tama po? Kaya, makita po ninyo yung mga tao, kahit sabihin nila, hindi ko nagagawin, pero nagagawa ko ulit. Dahil yung sin ay slave sila. Tama po? Pero nung tayo ay pinalaya ni Kristo mula dito, meron na tayong kapangyarihan para tanggihan ito. Sa tulong ng banal na Espiritu, tinutulungan tayo, wag yan, wag ito, wag yan, wag ito. Kailangan meron tayong ganon. Tama po? Kaya sabi po, pinalaya tayo. Sa Hebrews chapter 10, verse 21, sabi po, Hebrews chapter 10, verse 21, at yamang mayroon tayong isang pinakapunong pari sa bahay ng Diyos. Yung salita sa bahay ng Diyos, sa loob ng church, sa iglesia, yung bahay ng Diyos, this is God's family, tayo yun. This is the house of God. The family of God, tayo yun. Yung mga naligtas, this is the God's family. Tama po? Sa bahay ng Diyos. Meron tayong pinakapunong pari. Ang ibig sabihin, meron tayong namamagitan sa atin. Okay? Kaya minsan, kahit tayo ay may mga bagay na nararanasan, nakakalapit tayo sa Diyos sapagkat si Kristo ay namamagitan lagi sa atin. Tama po? Kaya yan yung pinakamagandang balita dito sa Biblia. Yung kaligtasan ay hindi ho nawawala. Tama po? Yung pagiging anak ay forever. Pero may mga tao na ngayon ay anak, bukas hindi na. Hindi ba? Parang ngayon ligtas ako, bukas hindi na. Paano nangyari yun? Hayo, halimbawa, pinanganak niyo yung isang bata. Hindi ba? Pinanganak niyo. Tapos, nung nagkamali siya, sasabihin ba niya, hindi na ako anak ng nanay ko? Kung i-apply natin yun sa spiritual meaning,
Sabi ng Biblia in Galatians chapter 3 verse 26, tayo ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung pagiging anak ay forever. Kailanman hindi yung binabawi ng Diyos. Bakit po? Sapagkat yon ay selyado ng dugo ni Kristo. At meron po munang deposit. Ano po yon? Yung banal na Espiritu. This is the evidence. Kaya meron tayong fruits of the Holy Spirit, hindi ba? Oh, habang tumatagal, lumalabas po sa atin yan. Yung bunga ng banal na Espiritu. Kaya dati pag mainitin ang ulo nyo, pag na-born again po kayo, unti-unting lalamig po yan. Pag na-realize nyo, naku, hindi pala tama yun. Naku, sorry Lord. Unti-unti tayo lumalamig. Unti-unti, yung ulo natin ay nagkakaroon ng conviction na hindi tama. Ito, gano'n. Tama po? Siyempre, yung Christian life ay progress. Sanctification process. Tama po? Hindi agad kayo naging mabait nung na-born again tayo. Minsan meron tayong ugali, pero pag nare-realize natin yun, pinapaalala ng banal na Espiritu, hindi ka dapat magpatuloy dyan. Tama po? Dahil sabi ng Bible, mabuhay ka bilang isang anak ng Diyos. Sikapin mo maging banal at matuwid sa paglakad sa pananampalataya. Pinipili na yan ng tao. Tama po? Kung gusto ko maging mabuti, pipiliin ko. Kung gusto ko maging masama, pipiliin mo pa rin. Tama po? Kung ayaw ko ng kasalanan, pwedeng hindi ko gawin. Kung gusto ko, pwede ko nang gawin. No? So, dahil meron pa tayong free will. Meron pa tayong freedom. But of course, dahil yung free will and freedom, pinailalim natin sa kalooban ng Diyos, ay natin yung hindi, mali ito. Tama po? Piliin ko yung kalooban ng Diyos. Kayo, pwede pa kayong magkasala, di ba? Tama po? But of course, bago kayo gagawa nun, iisipin nyo muna kung anong impact nito sa akin. Kaya yung mga kabataan, sinasabihan, bago ka gumawa ng isang desisyon na ba, kung alam mong mali, pag-isipan mo kung anong impact sa'yo. Hindi naman iba ang magtatanggap ng correction, ikaw pa rin, di ba? Kaya ako ganyan mag-isip, bago ko gawin ng isang bagay, kung alam kong hindi tama, anong impact nito sa akin pagkatapos. Tama po? Huwag mo lang isipin na okay gawin, pero isipin mo rin after, pagkatapos. Kaya sabi ng Biblia, mayroon tayong pinakapunang pari. Kaya mayroon tayong confidence kung tayo ay pumapasok sa presensya ng Diyos. Kaya doon sa 1 Peter chapter 2, verse 9, okay, 1 Peter chapter 2, verse 9, okay, sabi po dito, okay. 1 Peter chapter 2 verse 9, sabi po, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagila-gilanas na liwanag. This is the church. Sabi, tumawag sa inyo mula sa kadiliman. Ito yung meaning ng Ecclesia. Tinawag mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Dati lumalakad tayo sa kadiliman. Tama po? Dati lumalakad tayo sa kasamaan. Pero ngayon, tinawag tayo mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Now, anong ibig sabihin ng lumalakad sa liwanag? Lumalakad na tayo sa tama, sa banal. Pinipili na natin ito. Tama po? Tinawag tayo ng Diyos para mabuhay dito. Kaya kung aalokin kayong magkasala, sasabihin natin, sorry, hindi na kasi ako dapat dito. Tama po. Kung dalhin kayo ng mga paa sa sinful places, i-remind kayo ng banal na Espiritu, bakit nandyan ka? Hindi ka na dapat nariyan. Tama po? Kaya yung isang kwento. Gusto niyo ba isang kwento? Para magising kayo. Hindi, wala naman ng tulog. Yung isang brother na yon, pero medyo mahina pa siguro yung Christian life niya. So, nag-share siya. Pero medyo matagal na. Habang nakikipag-inuman siya, sinasabihan niya sa mga kainuman niya, alam niyo, dapat mag-born again kayo. Umamakay sa Diyos habang tumatagay siya. Pero ligtas na siya, kaya nag-struggle pa siya. Ganun ang gawain niya. So,
Alam mo, sinabi sa kanya, nung kainuman niya, bago mo kami yayain dyan, ikaw muna. Ikaw nga nandito eh. Tapos sasabihin mo, sana ma-born again kami. Eh, born again naman talaga siya. Doon tumisimba. Kaya pag uwi niya, sa isip-isip niya, pahiya ako doon ah. Hindi ba? Kasi yung pananampalataya niya, hindi niya sinasagawa. Gusto niya ipagawa sa iba. Ano po? Dapat eh, mas born again kayo para tumino ang buhay na ikaw nga hindi matino. Paano sila titino? Kaya dapat ikaw muna, sabi dito, ikaw ay tinawag mula sa kadiliman. Ikaw ay witness kahit hindi ka mahusay magsalita. Pero pag ang buhay mo, nakikita nila nag-change ka, nagbago. Sapat yung testimony na yun. Kahit hindi ka magaling magturo, magsalita, pero pag nakikita nila dati yung tao ito, ganito, pero ngayon nag-iba siya. Anong nangyari sa kanya? Miracle. Kaya yung miracle sa paningin ng Diyos, isang makasalanan makakapasok sa kaharian ng langit. Yun yung miracle. Kaya sabi diyan, tayo ay tinawag mula sa kadiliman. Ang ganda po ng sinabi ng salita ng Diyos. Dati tayong nabuhay sa kadiliman, ngayon tinawag tayo sa liwanag. Okay. Kaya sa Revelation chapter 1 verse 6, sinabi din po, ginawa tayong kaharian, mga pari sa kanyang Diyos at Ama, sumakanya ang kalulatian ng paghahari magpakailanman. Ginawa tayong mga pari. Bakit po? Hindi na natin kailangan yung priest para lumapit sa tabernacle, para dumulog sa Diyos. Tayo mismo. Tama po? Ikaw mismo. Makakadirect kang makakalapit sa Diyos. Bakit po? Inalis ng Diyos yung hadlang. Ito yung kasalanan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Tama po? No? Kaya nga itong, alam niyo, narinig niyo ba yung super typhoon? Di ba? Super typhoon. Hindi ko alam kung dadaan siya sa Batangas. Super typhoon si Pipito. Tama po? Pipito, malakas pala ang Pipito. Actually, nung nagkaroon ng Crowley, nandun kami sa Catanduanes that time. No? Nung nagbagyo, that time, devastated talaga yung area. So first time nung naka-experience na ganong kalakas na super typhoon. Hindi yan ini-experience gano'n yung mumulagat sa amin pag-iwanan. Tumba lahat ng mga poste, wala kang madadaanan, mga bahay, walang bubong, pati yung mga bakal na babali. Oh, nakakatakot, di ba? Kaya yung super typhoon ngayon, si Pipito, gano'n yung category. So kaya sabi ko sa mga brothers and sisters, nag-post ako. Isasama namin kayo sa panalangin. Because nararamdaman namin yung nararamdaman niyo. Ako. Kaya mo, dahil dito, minsan, ang mga tao, hindi tumitigil ng tawag sa Diyos. Ako. Kaya yung mga tao, laging nagsasabi, Diyos, sana lusawin niyo na lang, huwag na tumaan sa amin. Yung mga tao. Kahit yung mga hindi naniniwala sa Diyos, sa panahon ng storm, tumatawag sa Diyos. Siyempre, yung mga believer, tumatawag din sa Diyos. But of course, puproteksyon na ng Diyos yung kanyang mga anak sa panahon ng storm. Actually, yung storm, para sa atin ay hindi siya problema. Nagbibigay siya lalo sa atin ng confidence na may Diyos na magpoprotect sa atin. Yung storm. Pero sa mga unbeliever, yung storm, problem nila yun. Kaya takot sila, paano pag dumating ito? Tama po? Sa atin, bilang mga ligtas, alam natin sa Biblia na ang Diyos ang nagpapadala ng bagyo. Si Jesus, pinatigil niya yung bagyo. Tama po? Alam natin na ang Diyos ang may control nito. Kaya, yung mga Kristiyano, mga born-again believer, puproteksyon na ng Diyos yun. Dahil yan ay kanyang mga anak. Hindi nga lang tayo makatakas sa sitwasyon na mangyayari sa isang lugar. Dahil nandun din tayo sa area. Tama po? Pero ang kagandahan yung promise ng Diyos. Okay? Yung pangako ng Diyos na tayo ay sasailalim sa kanyang pangangalaga at proteksyon. Kaya sa panahon ng kalamidad, siyempre, sumunod yung mga tao sa mga regulasyon dapat. Even the Christian. Tama po? But of course, yung beyond doon, yung protection ng Diyos binibigay sa church, sa mga brothers and sisters. Okay? Kaya, sabi dyan, yung topic natin, nakakalapit tayo sa Panginoon anytime. Ako, sa totoo lang,
Talagang maaga ako nagising kanina, hanggang kagabi, nag-pray ako na, Panginoon, yung mga brothers and sisters sa Catanduanes, sa Bicol alam niyo po, mahirap yung kalagayan nila. Di ba? Buti tayo dito, walang ganun sa kanila. Hindi kayo binabaha, hindi kayo binana ng malakas na hangin, pero sila. Di ba? Nakakaawa sila yung kalagayan niya. Ilang bagyo na yung dumaan, di pa sila nakakatayo, ayan na naman. Kaya na nagbigay ako ng message sa messenger natin. Sige, sana magkaroon tayo ng kahit maikling panahon ng pananalangin para sa kanila. Kasi mahirap yung ganong senaryo. Tama po? Mahirap yun eh. Siguro hindi kayo masyadong nakakaramdam dahil hindi pa kayo nandun sa sitwasyon. Pero pag nandun po kayo sa sitwasyon, maisip nyo rin na sana may nananalangin para sa atin. Nakakalapit sa Diyos. Kasi na-experience namin yun with my family. Na yung bagyong Rolly, nagtago kami sa loob ng CR kasama yung aso namin. 5 kami sa loob ng CR. Wala na kami pupuntahan, yung CR na lang maliit o baba, hindi kasi siya liliparin. Sa lakas ng bagyo. Diba? So, nararamdaman natin na mahirap yung ganong bagay. Ano po? Pwede tayong lumapit sa Panginoon sa panahon na yan. Sa Hebrews chapter 27, chapter 2, verse 17, sabi po, kaya't kailangan siya ay maging kagaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng mga bagay, upang siya ay maging isang maawain at tapat na pinakapunong pari sa mga bagay na nangukol sa Diyos, upang gumawa ng handog na pantubos sa mga kasalanan ng tao. Sabi, kaya't kailangan siya ay maging gaya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng bagay, upang siya ay maging isang maawain at tapat. Ang tinutukoy dito si Jesus. Tama po? Siya ang gumawa ng pagtubos para sa atin. Sa pamamagitan niya, dumating yung katiyakan pagtubos sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya sabi niyan, gumawa ng pagtubos. Tama po? Upang gumawa ng handog na pagtubos. Okay? Yun ang binanggit ko dito. Kailangan sa inyong isipan, sa ating puso, sa ating isipan, very clear and detailed yung salvation na tinanggap natin. Bakit po? Sa ating panahon, napakarami pong false pastors and false teachers. Totoo lang. In the last days, sinabi ni Jesus na mag-arise sila. So, kung very clear sa atin yung foundation, yung helmet of salvation, yung clear teaching and doctrine na ako ay naligtas ng Panginoon, kahit anong kahirapan, pagsubok at trials ang dumating sa inyo, hindi kayo tatalikod sa Panginoon. Totoo po yan. Yun ang marirealize niya. Kasi yung storm, lumalagpas siya. Tama po? Pag dumaan sa atin yung problema, dumarating din yung solusyon. Tama po? Kaya mahalaga po maintindihan na, bakit tayo nandito? Ako, ang lagi ko lang iniisip, i-ukit sa nakikinig. Hindi ka nandito dahil gusto mo. Nandito ka dahil tumanggap ka ng biyaya at ng dakilang kaligtasan. Hindi ba? Kasi mahirap mo i-place yung tao. Tama po? So, lahat tayo, iisa lang yung natanggap nating biyaya. Tama po? Lahat tayo. Tayo rin ganon. So, yung pinakamahalaga sa akin ngayon, yung binigay ng Diyos na salvation, yung kaligtasan na patawad. Kaya dapat ako manatili dito. Dahil nandito ko naririnig na unawaan yung Ebanghelyo ng Panginoon. Tama po? Para ang pananampalataya mo tumibay. Okay? Kaya sa verse 22, balik tayo sa Hebreo chapter 10, sabi po, tayo'y lumapit na may tapat na puso. This is our topic o yung paksa, yung pamagat ng ating sermon ito po. Sabi, tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya na ang mga puso ay minisikang malinis mula sa isang masamang budhi na hugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Number 1, sabi dyan, let us draw near to God with a true heart. Tama po? Let us. 3 beses po yan inanggit sa verse 22, tapos 23 and 24. Laging sinabi ni Pablo sa English version, let us, let us. Encourage ni Pablo sa mga believer, sabi rito, let us draw near to God with a pure heart and true heart. Okay. Kasi hindi ka naman makakalapit sa Diyos kung hindi ka nilinis ng dugo ng Panginoon. Okay. Kaya sabi niya, tayo ay lumapit na may tapat na
puso. Di ba? Kaya may kanta po yan, di ba? Pusong dalisay, di ba? Ang aking nais. Ano po? Kasi yung ating puso dati, hindi ba? Yung puso natin dati, binanggit sa Mark chapter 7, kung ano ang kalagayan. Ano po? Pero tayo, yung ating puso nilinis. Yung ating budhi ay nilinis ng Panginoon. Kaya sabi diyan, lumapit tayo na may tapat na puso. At mayroong katiyakan ng pananampalataya. Ano po? Katiyakan. Hindi tayo nagdududa, ito, andyan ang Panginoon para sa akin. Okay? Kaya sabi po dito, si Moises sa Hebreo chapter 3 verse 5, sabi po, si Moises ay naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos, gaya ng isang lingkod bilang patotoo sa mga bagay na sasabihin. Si Moises ay naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos. Ganun din naman sa verse 6, binanggit, Hebreo chapter 3, okay, nandyan po kayo, nasusundan niyo po. Hebreo chapter 3 verse 6, subalit, sabi po dito, si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos. Tama po? Si Moises, larawan ng ating Panginoon in the Old Testament. Tama po? Siya ay naging tapat at naglingkod sa sambahayan ng Diyos. Kaya yung salitang sambahayan ng Diyos, ito po yung iglesia, yung church. Tama po? This is the church. Kaya sabi diyan, subalit si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos. So yung bahay ng Diyos, ito yun, yung church. Tayo ay God's family. Tama po? Kaya tinatawag na ito ay bahay ng Diyos. Nakasulat po doon sa Ephesians chapter 2 verse 19. Tama po? Tayo ay kabilang sa sambahayan ng Diyos. Kabilang tayo. Kahit ano man mangyari sa mundong ito, meron tayong bagong tahanan na inihandaan ng Diyos. Tama po? Kaya napakagandang pangako ng Diyos sa atin. Kaya sabi diyan, si Moises naging tapat, si Kristo ay naging tapat, ibig sabihin, dapat din tayong maging tapat. Bilang mga kabilang sa bahay ng Diyos. Okay? So, kaya sinabi rito, merong ilang binanggit si Pablo bago tayo makalapit sa Diyos. Una, sabi niya, lumapit tayo mayroong tapat na puso. Tama po? A faithful heart and pure heart. Sabi niya rito. Bakit po? Dahil yung mga Israelita, nung dumating si Jesus, lumalapit lang sila sa Diyos sa pamamagitan ng kanila bibig. Tama po? Yung mga Israelita. Kaya sa Mateo chapter 15 verse 8, sinabihan sila ni Jesus. Sabi niya, iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso malayo sa akin. Sabi ni Jesus sa kanila, sinasabi nilang kilala nila ang Diyos, pero hindi nila kinilala si Jesus. Samantalang si Jesus ay Messiah, ipinadala ng Diyos para sa kanila. Kaya sabi ni Jesus, iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Kaya po, ang puso po ninyo nasaan? Malayo sa inyo? Di ba? Dapat ang puso natin malapit sa Diyos. Katulad ni Haring David, a man after God's own heart. Dapat. Yung puso natin madaling tumatanggap ng turo at aral mula sa salita ng Diyos. Yan yung ibig sabihin ng malapit ka sa Diyos. Pag malapit ka sa magulang mo, madali kang tumatanggap ng turo. Tama po? So, kung malapit tayo sa Diyos, madali tayong tumatanggap ng aral ng Biblia. Madali tayong naitutuwid. Kaya sabi po rito, lumapit tayo na may tapat na puso. Okay? Pangalawa, binabanggit dito, dapat meron tayong katiyakan. In full assurance of faith. Tama po? Dahil sabi ng Biblia, kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sinabi sa Hebreo chapter 11 verse 6, kung walang pananampalataya, hindi natin kalugdan ng Diyos. Kaya alam niyo po, kung tutusin, walang dapat pupunta sa impyerno. Dahil yung kasalanan, namatay si Kristo para ang kasalanan ay mabayaran at matubos.
Pero bakit may pupunta sa impyerno? Sabagat sinabi sa John chapter 16 verse 8, bagat hindi sila sumasampalataya kay Kristo. Tama po? Kaya yung malaking kasalanan ay hindi pagsampalataya kay Kristo sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus, sa biyaya na ini-offer sa kanila. Okay? Kaya sabi dyan, kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Okay? Number 3, dapat meron tayong sabi rito, puso na winisikang malinis mula sa isang masamang budhi. Having our hearts sprinkled from an evil conscience. Tama po yun? Alam niyo yung sa panahon ni Noe, before dumating yung law, wala pang law. Yung conscience meron ng tao. From Adam to Noe. Tama po? May conscience ang tao, pero wala pa yung law. Hindi pa isinulat. So, sa conscience, nalalaman nila yung tinatawag na good and evil. Tama po? Kaya pag nakagawa ka ng mali, yung conscience mo, inuusig ka. Di ba? Pero sa panahon ni Noe, pinalikuran din ng tao yung konsyensya. Kaya sabi ng Bible, naging masama ang tao sa paningin ng Diyos. So, ginawa ng Diyos, sinatulan ng mundo sa pamamagitan ng tubig dahil sila, even their conscience become parang wala na silang nakikilalang Diyos, tinalikuran nila yung Diyos. Kumbaga, hindi na nila kinikilala ang Diyos sa panahon na yun. Okay? Kaya mapapansin nyo, after the conscience, isinulat naman yung law. Okay? Yung pagsuway ng tao. Pag dininay mo yung conscience mo, nakasulat naman dito yung pagsuway sa 10 utos ng Diyos. Tama po? Now, even you deny your conscience, but the law speak to your heart. Tama po? Oh, ito, the law. Kaya nga sabi diyan, isinulat yung batas sa ating mga puso. So kaya yung mga Kristiyano, alam nila yon. So hindi ito dapat, hindi ito tama, ito ang dapat. Ano po? Ewan ko ba kung minsan bakit parang iniisip ng iba, ayaw ko mabuhay ng matuwid, ayaw ko mabuhay ng banal, gusto ko manatili sa maling buhay. Di ba? Pag hinihila mo sa church, sama ka, parang mag-seminar may ganito. Ayoko. Kasi dyan, bawal magsabong, bawal magsugal, bawal mag-inom, bawal ng lahat. Ano? Kasiyahan. Actually, sa Bible, magsaya ka ngayon, pero pag alis mo, saka ka na lang magdurusa. Ang problema yung pagdurusa pang walang hanggan. Tama po? Yan ang pagbibintangan nila yung Biblia. Ano ba yan? Bawal ng bawal, pati yung church, pati yung pastor na pagbibintangan. Kaya sasabihan, sa church nyo, bawal lahat. Actually, hindi naman tayo nagbabawal ang Bible. Yan yung malinis at matuwid na pamumuhay sa paningin ng Diyos ay kaya-aya sa paningin ng Diyos, tama po? Na ayaw ng tao. Kaya dito, yung mga lumalapit sa Diyos, sabi dito, having a heart sprinkled from an evil conscience. Okay? So, this can be brought about only by the new birth. Kaya, yung mga bagong tao, bagong panloob na pagkatao, bagong conscience, yung ugali, unti-unti nagbabago, yung pananalita, pag-iisip, bagong tao, panloob. Pero yung panlabas, dati pa rin, siyempre. Tama po? Yung panloob. Kaya yung mga nabuborn again, na totoo, nagbabago talaga yung ginagawa nila, sinasabi unti-unti, habang nagpapatuloy sa Panginoon. Kaya sabi ko dito, sa 2 Corinthians 5:17, kaya kung ang sino man ay nakay Kristo, okay, nakay Kristo, siya ay bagong nilalang, ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyong lahat ng bagay ay naging bago. Actually, yung word na bagong nilalang ay born from above. Born from above. Ipinanganak ka sa spiritual na kapanganakan. No? Kaya sabi diyan, ikaw ay bagong nilalang. Bagong pagkatao. Okay? Hello, nandiyan pa ko kayo? Yes, sir. Kaya, yung Bible, pagka inintindi natin, napakaganda pala ng sinasabi niya para sa atin. At maisip natin, ang Diyos pala, nais niya, tayo ay makatanggap ng mga bagay na magpapasaya din sa atin. Kaya sa Ezekiel chapter 36 verse 26, sabi niya, bibigyan mo kayo ng bagong puso, lalagyan mo kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. So binigyan tayo ng Diyos ng bagong puso ngayon, di ba? Yung puso niyo ho ba, hindi
hindi nagpapatawad ka agad. Alam mo, nung hindi pa tayo Kristiyano, yung galit minsan sa tao, sinasabi natin, hanggang mamatay ako, hindi kita mapapatawad. Hindi ba? Parang hanggang dumating ang kamatayan, walang hanggan. Pero nung naborn again tayo, hindi pala pwede yun. Namatay na yung unang pagkatao ko, kaya dapat magpatawad na ako ngayon. Totoo po yung ganong nangyayari minsan. Dahil yung puso natin napailalim sa kapangyarihan ng kasalanan. Pero ngayon, bago na. Binago tayo ng Diyos. Kaya, kung kayo po ay binago na ng Diyos, magtitiis po kayo dyan sa katabi niyo. Hoy, alam mo, sabi pagtitiisan kita, kahit na minsan magkamali ka at magkamali ako, pagtiisan mo rin ako. Hindi ba? Kasi sa church, kailangan importante yung brothers and sisters sa atin. Tama po? Yan yung mahalaga hindi ba? Alam mo, sa tahanan natin sa laman, mahirap magkasundo, magkaisa yung mga anak. Sa laman na tahanan, di ba? Sa salta, sambahayan, mahirap magkaisa yung mga anak, magkasundo. Kasi may iba-iba silang gusto, iba-ibang ugali at pagkatao. Isa, nag-aaway sila, nagtatampuhan. Pero mahirap sila magkaisa. Bihira. Pero sa church, hindi mo mahirap magkaisa. Bakit po? Iisa lang ang Espiritu, isa lang ang Panginoon, isa lang ang puso. Hindi ba? Binigyan tayo ng isang puso. Binago ng Diyos yung lahat ng ating mga puso. Meron tayo isang Espiritu ngayon. Kaya magkakaisa talaga tayo. Di ba hindi na lang kung ayaw mo? Di ba? Ayoko dyan makiisa. Bahala si pastor. Sabi dyan, binigyan tayo ngayon ng bagong puso. Kaya sana, mga nandito, huwag niyo akong pag-isipan, bakit ba si pastor napakahigpit? Alam niyo, sa totoo lang, sa church dapat i-push natin yung kaayusan, kabanalan, katuwiran, kahit ano pang cost. Yung truth. Kaya lang, pag bumangga tayo doon, sa part na yon, tayo ang masasaktan. Kasi yun ang gusto ng Diyos sa atin Kaya lang dapat na i-push through ng church. Tama po? Kasi ang church na ito, ang Diyos ang nagtayo nito si Jesus Sabi niya, I will build my church. So anong gusto ng Panginoon sa church? Yung dapat. Kaya lang, pag hindi natin gustong sumunod sa church dito, pag ilan mga kabataan, pag itinutuwid tayo, ayaw natin maituwid, kayo naman ang mapapahamak, hindi naman kami. Hindi ba? So, lumawak ang inyong puso at pag-unawa na ang church, ang salita ng Diyos, tayo ay kinikare, tinuturuan, iniingatan, pinoproteksyonan, binibigyan ng biyaya araw-araw. Kaya sana yung iba, di ba? Huwag mong pagbintangan ng Diyos na ikaw ay ginagawa ng hindi tama. Huwag mong pag-isipan ng Diyos dahil ang Diyos, siya ang lumikha sa atin, ginawa niya tayo, siya ang nag-iingat natin, nagbigay ng buhay sa atin. Kaya yung salita ng Diyos, tama po, importante ito. Kaya pag kayo po ay nasusugatan emotionally, lumapit po kayo sa salita ng Diyos. Kasi yun po yung bibigyan tayo ng Diyos ng kapahingahan. Sa salita, ito ang Panginoon pangako. Okay po? Kaya sabi dyan, binigyan. Pangapat, sabi po, yung sabi dyan, binanggit sa verse 22, our bodies washed with pure water. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos patuloy tayong nililinis. Tama po? Actually, yung ating espiritu, saved na. Tama po? Yung ating soul, it is already saved. Pero yung ating katawan na makasalanan pa. Tama po? Nandito pa yung sinful nature sa katawang ito. Kaya habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, hinuhugasan tayo, tinuturoan tayo, pinabago tayo. Tama po? Dahil meron pa tayong sinful nature. Kaya yung salitang hinuhugasan tayo, yung mga mali nating gawin, tinutuwid ng salita ng Diyos unti-unti. Habang tumatagal, nagiging malinis at perfecto tayo sa harapan ng Diyos. Okay. Kaya yung pagpunta sa church, pakikinig ng salita ng Diyos, ito po ay para matuto tayo bilang mga anak ng Diyos. Okay. So, nag-aaral tayo ng Biblia, hindi ho para dahil sa relihiyoso tayo. Nag-aaral tayo ng Biblia, hinuhubog tayo ng Diyos.
Yung ating pagkatao at karakter, hinuhubog ng Diyos para maging godly men and godly women tayo. Tama po? Para maging maka-Diyos tayo mabuhay. Hindi yung masama ang gawin yan. Tama po? Kaya habang tumatagal, dati mainggitin tayo, ay ako maingit sa Kanya. Tama? Dati magagantin tayo, ay hindi na ako dapat basta-basta. Tama po? Of course, magagalit pa rin kayo minsan, pero siguro, minsan-minsan na lang. Mas mahirap naman, araw-araw kayong galit. Hindi ba? Ay mahirap po yun. Pag araw-araw po kayong galit, ay kung buti o ligtas kayo, uwi kayo maaga sa langit. No? Hindi ba? Makakapagpahinga po kayo. Sabi diyan, lumapit sa Panginoon. Okay? So sabi po rito, bakit po tayo tinuturuan? Sa Ephesians chapter 5 verse 27. Sabi diyan, upang kanyang maiharap sa kanyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot, o anumang gayong bagay kundi siya ay maging banal at walang dungis. So yung layunin ng Christian life, pakikinig ng salita ng Diyos, upang maiharap tayo na isang maluwalhating iglesia, walang batik o kulubot. Nilinis na tayo once and for all. In my spirit, it is already saved, pero yung physical na aspect kailangan pagturuan. Tama po? Yun ating katawan. Kaya sabi dyan, tinuturoan tayo unti-unti upang maiharap tayo sa Diyos. Walang batik. Kaya yan yung iglesia. Tayo yun, part ng church. Kaya tayo, nag-aaral ng Biblia, hindi ko para maging relihiyoso. Para matutunan natin mabuhay bilang mga anak ng Diyos. Pagkatapos mo maligtas, dapat turuan ka. Anong klaseng pamumuhay dapat meron ng isang ligtas na tao? Okay? Yung born again. Kaya sabi ni Paul, dapat ito ang inyong kalagayan. Now, in verse 23, sabi niya rito, sabi niya sa verse 23, panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa na walang pag-alinlangan sapagkat siya'y nangako ay tapat. Sabi niya, let us hold fast the confession of our hope without wavering. Let us hold fast. Panghawakan natin yung pananampalataya na meron tayo ngayon, nang walang pag-alinlangan. Magtiwala tayo sa Diyos. Ano man ang kalagayan natin, tinitiyak ng Biblia, tiniyak dito ni Pablo, panghawakan mo yung pananampalataya. Huwag kang bibitaw. Kaya sabi niya dito, panghawakan natin matatag. Brothers and sisters, huwag tayong humawak sa tao. Panghawakan natin na matatag yung pangako ng Diyos. Okay. Doon tayo magtiwala at humawak. Sabi ni Pablo, let us hold fast without unwavering. Yung hope na meron tayo na darating ang araw, bagamat nagturo sa tayo ngayon, tatanggap din tayo ng magandang kalagayan sa kabilang buhay. This is our hope. Ang nangako nito, hindi tao. Ang nangako nito ay ang Diyos. Tama po? Kaya, anuman yung pain, anuman yung suffering, anuman yung wound, sometimes, isipin natin may pangako pa rin ang Diyos. Huwag nating hayaang mag-drive ito sa ating puso. May kinaunsilin ako. Yung una, ang feeling niya, kahapon sa cellphone, yung una, ang feeling niya, siya ang sinisisi lahat sa problema, ganito. Pero hindi naman siya ang dahilan. Dahil family. So, kinaunsilin ko siya. Kasi, ito, kataan, matalino, mahusay sa school, pero ang feeling niya, yung family, inaano siya. So, sabi ko sa kanya, alam mo, yung problema kasi yun, hindi galing sa kanya. Sabi ko sa kanya, yung problema mo hindi galing sa'yo. Yung problema ngayon na meron ka, hindi galing sa'yo. It is the family. Kaya huwag mo sisisihin yung sarili mo. Huwag mong idadawan yung sarili mo, sabagat hindi ka naman gumawa ng mali. So, sabi niya, kasi pastor, ganito. Alam mo, yung Diyos, hindi niya gustong tayo ay mahulog. Magtiwala ka sa Panginoon, yung bagay na problema lahat ay nagkakaroon ng solusyon. Kung natututo tayong sumunod, natututo tayong kumilala na ang Diyos ay may magagawa sa atin. Kaya nung nag-message siya sa akin, pagkatapos ng counseling, sabi niya, Pastor, salamat po. Nagkaroon ulit ako ng confidence sa aking sarili. Bakit mo hahayaan na ang sarili mo ay ibagsak ng maling emosyon? Huwag ka magre-realize sa emosyon lagi. Kasi ang emosyon minsan, tinadala tayo sa mali.
Sabi ko, dapat mas mataas yung wisdom, yung talino. Kasi pag ang emosyon pinairal mo, maraming binawasak yan, di ba? Kaya nga, yung mga kabataan, pag emosyonal kayo, dali kayong babagsak. Kasi yung emosyon, maraming ginawang pagkawasak. Kaya sabi ko dapat, pag may problema, wisdom ang gagamitin mo, talino, pananampalataya. Yung emosyon sa Panginoon na lang. Lord, umiyak sa Panginoon yun na lang. Tulungan mo ako dito. Okay? So, yan yung magandang paggamit sa emosyon. Kasi sometimes, dinidisip tayo niya. Okay? Pag emosyonal ka, ang bilis naman ang bibig mo magsalita. Di ba? Pero pag hindi ka masyado, pag nakokontrol mo na, mas gumagana yung isip mo, yung talino mo, anong gagawin? Tama po? Pero, nagpasalamat naman ako sa Diyos pagkatapos sinabi niya sa akin, Pastor, narinig ako. Gumaang pakiramdam ko at ngayon may confidence ulit ako sa sarili. That's good. Tama po? Kasi kahit na ano pa ang sitwasyon natin, kung hindi tayo mahalaga sa tao, sa Diyos mahalaga ka. Oh. Kahit sabihin mong ano ka pa, kung gano'n ang pagtingin ng tao sa'yo, sa Diyos, you are the precious. Kaya huwag mong iyaan ang sarili mo na, ganito ako, wala akong Diyos. Tignan mo yung Diyos. Tignan mo si Jesus kung gaano ka kahalaga sa Kanya. Kaya tayo, dapat ma-realize natin yun lagi. Kung hindi man ako mahalaga sa'yo, si Jesus mahalaga ako para sa Kanya. Kung hindi ako kahalaga ng tao, sa Diyos ako pupunta. Papahalagahan ako ng Diyos. So, kasi minsan ganun talaga yung mundo. Lalo na pag nabuhay kayo sa matuwid at banal, iniwan niyo yung mga maling pamumuhay, parang ang feeling niyo mag-iisa kayo. Kasi yung mga taong dating kasama nyo, ayaw nang tumikit at sumama sa inyo, pagbibintangan nyo. Kaya feeling mo parang nag-iisa ka. Pero yung feeling na yon hindi galing sa Diyos. Dahil kailanman, sabi ng Biblia, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Nandiyan lang siya, di ba? Kaya sabi niya, let us hold fast without unwavering. Yung hope na pinanghahawakan natin, huwag nating i-give up. Ano po? Then sinabi ni Pablo, kaya yung mga Kristiyano noon, bago bumagsak ang Jerusalem, matindi yung pag-uusig, persecution sa kanila, sabi ni Pablo, huwag kayong bumitaw sa pananampalataya niyo, manatili lang kayo. Sapagat si Kristo ay higit sa mga Levitico, higit sa mga priest na nauna sa inyo. Si Kristo ay higit sa anghel, higit siya ron. Magagawa niya kayong iligtas. Tama po? Yan sa Old Testament, sinabi niyo, yung mga paraan na sinabi ni Pablo, sa lumang tipan, iniaalay ang dugo, subalit ngayon si Kristo ay namatay para sa inyo. Huwag kayong mag-iba sa inyong pananampalataya. Kaya sabi po sa Hebreo chapter 3 verse 14, sapagkat tayo naging kabahagi ni Kristo, kung ating hinahawakang matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Sabi po, tayo naging kabahagi ni Kristo kung ating hinahawakang matatag. Brothers and sisters, kung hinahawakan nating matatag, yung pananampalataya ito. Kaya alam nyo, yung pananampalataya sa Biblia, hindi lang ito by knowledge. Tama po? Even the Spirit of God is speak in your heart, di ba? The Spirit of God nagtetestify. In Romans chapter 8, nagtetestify na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay very precious sa paningin ng Diyos. Nagtetestify yung banal na Espiritu sa atin. Kaya kung feeling natin sometimes unloved, rejected, feeling mo lang yon. Pero sa Diyos hindi ka rejected. Tama po? So, huwag mo hanapin yung feeling sa tao na magiging faithful sila sa iyo. Hanapin mo yung sa Diyos na magiging tapat sa iyo. Tama po? Sometimes yung mga tao, kahit umasa ka, hindi mo rin naman pwede panghawakan. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, mga brothers and sisters, tanggapin na natin minsan na hindi lahat ng tao sa ating paligid ay tanggap tayo. Tama po? Minsan, kahit mabuti at tama ang ginagawa mo, hindi ka pa rin nila tanggap. Okay lang yan. At least sa Diyos, ginagawa ko yung tama at mabuti, tanggap ako ng Diyos. So, mas higit yung matatanggap mo. Di ba? Yan sabi dito, yamang tayo mayroon sa marangal at pinakupo ng pari na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos ay hawakan natin matatag ang ating pinahayag. Hebrews chapter 4 verse 14. Sabi diyan, hawakan natin matatag ang ating ipinahayag. Sabi dito, hawakan natin matatag. Sapagkat sabi diyan, ngunit tapat ang Panginoon na nagpapatibay sa inyo, nagbabantay sa inyo laban sa masama. In 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, ngunit tapat ang Panginoon
na una, magpapatibay sa inyo. Pangalawa, magbabantay sa inyo laban sa masama. Sabi dito sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, ngunit tapat ang Panginoon. Magpapatibay at magbabantay sa atin. Kayo po, halimbawa, di ba, yung mga anak nyo, mga nanay at tatay dito, yung mga anak nyo, nung maliliit pa, lagi nyo pinagmamasdahan, anong ginagawa, saan pumupunta. Ganon mo ba yun? No, nung maliliit pa yung mga anak ko, lalo nung nagsisimula ng lumakad, so kami ni Sister Lodi, ako nag-aalaga. So laging tinitignan ko, baka aakyat, baka mahulog, baka magpagsakan, ganito. Di ba? Lagi nakatingin. Actually, ang Diyos ganun sa atin. Lagi siyang nagmamasid sa atin. Nakatingin sa atin everyday. Alam ng Diyos kung tayo nagdurusa. Alam ng Diyos kung tayo lumuluha. Alam ng Diyos kung nahihirapan tayo. Lahat ng bagay, walang lihim sa atin, sa Panginoon. Kaya sabi diyan, lumapit tayo sa Kanya. Sabi po dito, tayo ay binabantayan ng Panginoon laban sa masama. Laban sa masama. Kaya mag-ingat po kayo. Lalo na ho, sa online, maraming mga sermon. Tama po? So, merong isang nag-message sa akin dati, matagal na panahon na, nakikinig siya kay isang preacher na false teacher. Akala niya, okay lang. Ang gaganda kasi lagi ng sinasabi tungkol sa mga prosperity. Sabi niya, Pastor, ang ganda nito, prosperity. Sabi ko sa kanya, alam mo, ang laging nag-highlight ng prosperity ay si Satan. Kaya hinahabol lagi ng tao yung prosperity. Tama mo? Lahat, yun ang kanya sinasabi. Sabi ko, huwag kang maniwala sa gano'n. Sometimes, ang preacher na totoo, hindi laging prosperity. Kung minsan, ang mensahe ng salita ng Diyos ay sumusugat sa atin. Tama po? Minsan, tinutuwid tayo. Of course, kung tayo sumusunod sa Panginoon, pagpapalain ba tayo? Yes. Kung tayo ay nagiging matapat, pagpapalain ba tayo? Yes. Automatic yun. Opo. Dahil yung pagiging generous ay susi para ang tao ay maging masagana rin. Opo. Yung secret ng mga Kristiyano. Opo. Nakasulat sa Bible. Kaya, kahit hindi natin isipin yon, pero pag ginagawa natin tapat yung buhay Kristiyano, automatic inuutusan ng Diyos dumating sa atin ang pagpapala. Opo. Sino ba nagpadala ng bagyo? Di ang Diyos. Sino nag-uutos sa pagpapala? Di ang Diyos. Sino ang mag-uutos umani ka ng sagana? Di ang Diyos. Sino magpapala ng kalusugan natin? Di ang Diyos. Opo. Lahat yun ang Diyos. Kaya, ang Panginoon, hindi siya nagpapabaya sa atin. Ito. So, verse 24 and 25, ating isaalang-alang kung paano gisingin ng isa't isa sa pag-iibig at sa mabubuting gawa. Okay? Verse 25, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Lalo-lalo na kapag inyong nakikita, papalapit na ang araw. So, sabi ni Pablo dito, for the last verse, sa 2 verse, sabi niya, isaalang-alang natin, sabi rito, isaalang-alang natin kung paano gigisingin ang isa't isa. This is for the brothers and sisters. Isaalang-alang natin kung paano gigisingin yung isa't isa. Ibig sabihin, kung tayo ay brothers and sisters, pag merong naliligaw, pag merong nahihirapan, dapat ini-encourage. Oh, sister, magpatuloy ka na. Sabi ni Pablo dito, ating isaalang-alang kung paano gigisingan ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. Pag-ibig. Alam nyo, napakahalaga ng pag-ibig sa loob ng church. Hindi ba? Hello po, nandiyan po kayo. Parang nalungkot siya kayo. Kasi, pag walang pag-ibig sa church, mahirap manatili sa church. Alam niyo ba yan? Pag ang mga brothers and sisters, hindi nila natutunan ibigin ang bawat isa, mahirap manatili sa church. Kaya nga, napakahalaga ng sinabi dito, pag-ibig sa isa't isa, pagkatapos sabi ni Pablo, sa mabubuting gawa. Yun yung reflection ng ating pananampalataya. Di ba? Kung walang iligid tayo ng Diyos, dapat din tayo umibig sa brothers and sisters. This is the church. Sikapin natin, huwag makapagsalita ng maaaring makasakit
sa isa't isa, di ba? Kasi yung pag-ibig, hindi naman yun ginagamit para makasakit ka ng brothers and sisters. Hello, tama po ba? This is the preaching at aral ni Paul sa mga believers, sa binabanggit niya rito, mga ligtas na Kristiyano yan. Matutunan natin yung ibigin yung mga brothers and sisters kahit may kahinaan sila. Tanggapin natin sila. Tinanggap din tayo ng Diyos na. Diba? So, hanggat maaari, para ang church, pag nagsama-sama tayo, masaya. Huwag natin tatandaan yung mali. Ang tandaan natin yung mabubuting gawa, sabi dito. Dahil tayo rin minsan ay nagkakamali. Tama po? So, kung ganito yung church, sa paningin ng Diyos, may unity, may love, may mabubuting gawa, masaya din ang Diyos sa atin. Kung ang tatay sa loob ng tahanan, ang mga anak ay nagkakaisa, may mabuting gawa, may pag-iibigan mga anak, masaya ang magulang. Tama po? So kung ang church bilang pamilya ng Diyos ay nag-iibigan din, nagtutulungan, may mabuting gawa, masaya ang Diyos. Bilang tayo ay pamilya ng Diyos. Kaya sabi yan, let us encourage yung bawat isa. Encourage natin yung bawat isa. Sabi dyan, sabi po rito, let us consider one another in order to stir up love and good works. Sabi po, dito sa verse 24. And sa verse 25, binanggit po doon, verse 25, huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa. Sana, yun yung pinaka-conclusion ng ating pinag-aralan. Love the brothers and sisters, gumawa tayo ng mabuti, tapos palakasin ang bawat isa. Palakasin natin, isa't isa. Kasi kung ganito yung church, magiging malusog ang church, tama po? Magiging healthy spiritually. So, ang gagawin ng Diyos, idaragdag niya yung mga naliligtas. Kasi pag idinagdag niya yung mga naliligtas dito, naaalagaan sila, nakakaramdam sila ng pag-care, love, and mabuting bagay, maisip nila, maganda pala mag-stay dito sa church. Tama po? Kayo nga pumunta kayo sa church, di kayo makaramdam ng pag-ibig, kung rejected kayo, tapos susumbatan kayo pag may mali kayo, pumunta ka kayo gano'n, magtatagal ba kayo? Sabihin niyo, ayoko nang bumalik dito, masyadong self-righteous sa mga tao rito. So, sabi ni Pablo, gumawa tayong mabuti, ibigin natin yung mga brothers and sisters, encourage natin sila na manatili, at sabi diyan, sikaping palakasin ang loob ng isa't isa. Alam niyo, sa totoo lang, sa tagal dati ay hindi ako ganun mag-isip nung hindi pa ako saved. Pero nung na-save ako, naunawaan ko yung biyaya ng Diyos. Yung mga tao, pagsugatan, hindi na sila dapat makarinig sa iyo ng pagsumbat o masakit na salita. Pagsugatan yung puso nila, emotion nila pagsugatan. Dapat ma-comfort mo sila. Ganito na lang muna, ganito muna, sister, ganyan, ganito. Yan minsan yung iba, kasi ikaw ganito, kasi ganito Yung itinuro sa yung isa, tatlong nakaturo sa kanya, di ba? Kaya, nangyayari minsan, nagiging self-righteous. So, dapat mas mahalaga yung kaluluwa kaysa problema. Mas mahalaga yun. So, sa church, mahalaga po. Sana, mga brothers and sisters, gano'n ang mapupuso natin. Naunawaan natin si Kristo na namatay na, nakakapasok tayo sa presensya ng Diyos, nakakalapit tayo sa Panginoon. At ang sabi dito, let us encourage one another. Accept one another. Tanggapin natin yung church. Ito, masaya sa church. Kaya, pagka napanatili po natin yun, gusto natin lagi sa church. Pag Sunday, o pag Wednesday, mayroong fellowship, pupunta kayo, masaya naman sa church diba? Dito, nakakaramdam tayo ng kapayapaan, kapahingahan sa ating spiritual na kalagayan. Although sometimes yung sermon ay medyo mabigat, pero minsan yung sermon nagiging mabigat sa taong ayaw tumanggap ng mga bagay na aral ng Biblia. Kaya, bilang panguli, sa James chapter 5 verse 8 as a conclusion, dalawang conclusion po dito na verse, 1 Thessalonians chapter 5 verse 11 muna. Sabi dito, dahil dito, pasiklahin ninyo ang isa't isa, patibayin ang isa't isa, gaya ng inyong ginagawa. So, yun yung unang conclusion. Pangalawa, James chapter 5 verse 8, maging matyaga rin kayo
Patatagin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Sabi dito, ulitin ko po yung dalawang conclusion. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa, patibayin ng isa't isa, gaya ng inyong ginagawa. Pangalawa, maging matyagahin kayo. Patatagin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Alam niyo kung bakit gano'n? Yung mga super bagyo, yan ay ipinapakita ng Diyos para ang tao ay magsimulang umanap sa Diyos. Kung habang paparating ang Panginoon, mas malakas yung pag-shake sa mundo. Tama po? Habang paparating si Jesus, mas matindi yung reminder, pagpapaalala sa tao. This super typhoon is remind us that Jesus Christ is coming very soon. So, kaya sabi dyan, dapat maging matatag, magpaalalahanan, manatili sa church. Tama po? So, yun po yung dapat tayo manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa iyong salita. At tulungan niyo po yung mga brothers and sisters na maging matatag. Tulungan niyo po sila na laging tumawag at umasa sa inyo at sumunod sa mga salita na ibinibigay po ninyo sa amin. Salamat po sa araw na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Okay,